Tuluyan ang sumilay ang ngiting kanina pang gustong umalpas. Mula sa liwanag ng buwan nakaharap niyang sumisilip sa bukas sa bintana. Hinayaan niyang damhin at punuin ang puso niya na magkahalong kasiyahan at kapayapaan. Saka lang niya napansin na naipikit na pala niya ang mata nang bigla'y humina ang ginagawang pagpapatakbo ni Xavier sa kotse hanggang huminto ito. Namulat niya ang mata at saka mula sa rearview mirror, nagkatagpo ang palingin nilang dalawa. Tumikim siya. Naiilang kasi siya sa klase ng titig na ibinibigay ng binata. Bakit ka huminto? Pwede bang dito na muna tayo? Magpalipas na lang tayo ng ilang minuto rito. She know that her heart likes the idea. Sa sobrang gusto ay napapatulon pa ito sa tuwa, but she shook her head. Maybe gusto ng puto niya, pero malaki ang pagkakadisgusto ng kanyang isip sa ideya ng lalaki. He is a big threat to her and that she must avoid. Ayoko. Gusto ko makauwi agad para malaman ang kondisyon ngayon ni Lola. Matapos sabihin yon, sinugod siya pabalik ng pag-aalala sa matanda. Papalayo na ang mobile car na sinakyan niya na makita niya ang pagkatumba nito sa may pintuan. Mabuti na lang at mula sa kung saan may sumulpot na lalaki at diniluhan kaagad si Lola Beth, kaya't nabawasan ng kaunti ang pag-aalala niya. She lost all her senses earlier the moment she realized that she is being put in jail. Angie, are you alright? Marahang tapik sa balikat ang pumukaw sa kanyang diwa. Ilang beses na siyang kumurap-kurap nang makitang ilang dangkalang layo mula sa mukha ni Xavier sa kanya. Hindi niya alam kung kailan pa ito naroon, ni hindi man lang niya namalayan ang pag-ikot-ikot at pagdungaw nito sa gawin ng kanyang bintana. Nakarehistro sa mukha nito ang pag-aalala. Hindi niya maibuka ang bibig. Baka magkatagpo lang ang mga labi nila kaya marahan lang ginawa niyang pagtango bilang tugon sa tanong nito. Marahan tong nagbuga ng hininga na tila ba napanatag sa kanyang naging sagot. Xavier stared seriously at her. Sabi ni Emerson, mabuti na daw ang lagay ng matanda, kaya huwag ka na mag-alala. Naiuwi na rin siya sa bahay. Ginagapit ang kamay niya at marahang pinisel. Kung sa ibang pagkakataon lang siguro baka winaksin na niya ang kamay mula sa pagkakahawak ng binata, pero tilang pagpisil nito ay humaplos sa kanyang puso. Kumalma iyon. Ilang segundo pa siya nitong tinitigan bago to umikot pabalik sa pwesto. Binuhay nito kaagad ang makina ng kotse. Tulad ng ginawa niya kanina, binalik niya ang kanyang atensyon sa tanawin sa labas. Maya-maya lamang ay pumailan lang ang musika mula sa FM station na pinili nito. Glad that he did it, para mabawasan ang tensyon sa hangin na namumuo sa pagitan nilang dalawa. Mula sa hindi kalayuan, tanaw niya ang bahay ni Lola Beth. Nagalak siya na makitang buhay pa ang ilaw sa may bandang sala. Panigurado, gising pa ito. Baka hinihintay siya na dumating. Kakaparada pa lang ni Xavier na sasakyan, agad na niyang binuksan ang pinto para makalabas. She hurriedly went to the open door. Tears welled up on her eyes and traveled down, making her cheeks wet. Maluha-luha ang mata na matandang nakasindig ngayon sa kanyang tumba-tumbang upuan. Mula din sa bukana ng kusina, sumulpot ang isang pares ng mata. Air is holding a glass of milk. Marahil tinimpla nito iyon para maagang makapagpahinga ang matanda. Lola! Pasinghot-singhot pang aniya habang naglalakad palapit sa kinauupuan ni Lola Beth. Nakauwi ka. Garalgal ang boses na sambit ng matanda. Mabuti naman at nakauwi ka na? Naisubsob niya ang mukha sa may leeg nito habang niyayapos niya ito sa isang mahigpit na yakap. The warmth of Lola Beth made her cry more. Tahan na, ining. Makakasama yan sa bata. Dahil sa paalala nito, mas lalo lang nagtulog ang kanyang mga mata. Palagi itong ganito sa kanya. Hindi nagsasawa na paalalahanan siya sa mga bagay-bagay, lalo na sa usapin ng kanyang pagbubuntis. Sinikap niyang tumigil na sa kakaiyak. She break her hug pero bahagya siyang napangiwi na makitang basang-basa ang damit ni Lola Beth. Masyadong halata dahil gumagawa iyon ng sariling hugis. Niyoko na matanda ang damit nito, tsaka ito nagpakawala ng tawa. Magandang gabi po sa inyo. Sabay silang napalingong tatlo nang mula sa pintuan sumulpot ang bulto ng isang lalaki. Kamunti ka na niyang matampal ang sariling noo. Nawala sa isip niya, naroon pala si Xavier. At inihatid nila nito pa uwi.
Naglakad to palapit kay Lola Beth, saka ginagap ang kamay ng matanda para magmano. Nagbabaling-baling ang tingin ng matanda sa kanilang dalawa. Bago pa man niya maipaliwanag kung bakit naroon si Xavier, naunahan niya lang magbuka ng bibig ang lalaki. Inahatid ko lang po siya dito para mapalagay po ang loob ko. Sige po, mauuna na po ako. Nakita niya ang saglit itong pagtingin kay Apolinario. Saglit nga lang ba? Ewan, yung parang saglit lang pero tila nanunuri. Tatalikod sana ang binata at akto na rin sana niya itong ihahatid palabas, pero bigla ipinigil ni Lola Beth ang braso nito. Alas 10 na ng gabi. Sa tansya ko, malayo pang biyahe mo. Panigurado rin, pagod na rin ang katawan mo. Delikado at baka makatulog ka pa habang nagmamaneho. Ang mabuti pa, dumito ka na muna. Bukas ka na umalis. Automatikong niyuko niya ang relong pambisig para tingnan ang oras. Napanganga siya. Ilang oras din pala ang naging binyahe nila ng lalaki para lang maihatid siya nito. Mga 4 na oras kung susumahin. Kung mabiyahe ito ngayon, panigurado. Alas 2 na madaling araw ito makakarating. Kabado siya sa magiging sagot ni Xavier. For some reason, gusto niyang hilahin na lang itong bigla pupunta sa kwarto at hindi na hintay na magiging sagot para makapagpahinga na. Ngayon lang niya kasi napansin ang medyo paninilim ng ilalim ng mga mata nito. Hindi lihim sa kanya na sobra naging abala ang lalaki sa mga lumipas na buwan. Wala man siya sa syudad pero she keeps tracks on his life's happenings. Palagi itong laman ng balita tuwing matatapos ang isang trial. Kaya hindi na nakapagtataka kung magkaroon to ng dark circles. Matagal sumagot ang binata, which made her troubled inside. Nakita niya pa ang pag-aalangan sa mata nito habang palipat-lipat ang tingin to sa kanilang dalawa ni Sir. Dala ng kaba at ng di may paliwanag na isa pang emosyon, pumunta siya sa pintuan. Tsaka inilock ang pinto. Alam niya nakasunod ang tingin ng mga magulang na kasama niya ngayon sa loob ng bahay, but no one dared to ask her. Kasama na niyang isinara ang mga bintana bago kalmadong bumalik sa pesto kanina. Wala siyang maapuhap na sasabihin. Namanhid ang labi niya. Bigla'y nagsialisa ng mga salitang nais niyang sabihin. Nasa kanyang atensyon ang lahat. She mentally panicked. Nakahinga lang siya nang tumayo si Lola Beth at dito na nabaling ang tingin ni na Xavier at Apolinario. Bakante isa pang kwarto. Doon ka na matulog, Ineng. Palitan mo ang bedsheet at dalhan mo na rin siya ng unan at kumot sa kwarto. Mabilis na ibaling ni Jessica ang paningin sa matanda. Ayaw niya sana mapag-isa sila ni Xavier sa kwarto. Pero kabado may nakakaya naman kay Lola Beth kung ito pa mismo ang gagawa. Tumango na lamang siya dito. Inalalayan ito ni Air papunta na sariling kwarto nito. Nakapagtataka ang pananahimik ni Air simula pa kanina. Hindi siya sanay. Papasok na ang dalawa sa kwarto ni Lola Beth kaya kabado 20 siya sa atmosperang meron sila ngayon ni Xavier. Lumalampas sa kanyang likuran ang klase ng titig nito kaya minabuti niyang huwag kumarap sa lalaki. Halika! Sundan mo ko? Aniya habang nakatalikod. She can literally feel how stiff the steps of her feet makes that why she felt more anxious. Napapansin kaya nito ang paninigas ng kanyang katawan? Sana hindi. Tulad nga ng sabi niya, sumunod ito. Nasa tapat na sila ng pintuan ng kwartong tutulugan ito nung naunahan siya ni Xavier sa pagpihit ng seradura. Nabitin tuloy sa ere ang kamay niya. Pinauna siya nitong pumasok. She obliged and went straight to the cabinet where the sheets and pillows are being kept. Abala siya sa pagpili ng malambot na unan para madali itong makatulog nang nasulyapan niyang binatang pinagkakabalahan din ang pagligpit sa bedsheet na nakalatag sa papag. Actually, she won't deny the fact that she's surprised on Xavier's movements. Parang sanay na sanay ito gayong panigurado. Lumaki itong may kutsarang ginto sa bibig. Ilang beses siyang napakurap-kurap. Di niya aasahang lilingon to sa kanyang gawi. Nahuli tuloy nito ang pagmamasid niya rito. Hindi niya alam kung saan ibabaling ang mata dahil sa pagkapahiya kaya't no choice siya, kundi palitan ng pagkabusangot ng mukha ang pagkataranda. Padabog niyang nilagay sa papag ang mga bedsheet, unan at kumot na gagamitin ni Xavier. Hindi man lang to nagtaka sa pag-iiba niya ng mood. Kukunin niya na sana ang bedsheet na niligpit ng binata pero inunahan na siya nito at ito na mismo ang naglagay doon sa gilid. You should sleep already. Time runs too fast. It's already 11 na. Nasundan niya ang mga mata nitong nakatitig sa kanyang tiyan.
Kinakabahan siya. Why is he staring at my... Malabo. Wala itong alam kaya hindi siya dapat mag-overthink. Nagdesisyon siya na lumabas na muna sa kwarto dahil ayaw niya mapag-isa silang dalawa na matagal. She is more than aware na hindi kontrolado ang sariling katawan. Ang kagustuhan nitong mapalapit ng gusto sa lalaki, walang lingon-likod, na ipininid niya ang pinto pasara. Tsaka lang siya tila nakahinga. Pinto lang ang pagitan nilang dalawa pero malaking tulong ang pintong kinasasandalan para hindi nito makita ang kasiyahan sa kanyang mukha. She missed him a lot. Tinungo na niya ang kanyang silid and for the very first time since she stayed in Lola Beth's house, she clicked the lock of the doorknob. Hindi dahil natatakot siya na baka bigla pumasok ang binatang ilang hakbang lang ang layo mula sa kanyang kwarto, kundi dahil natatakot siya sa gagawin ng kanyang sarili mismo. Baka mag-sleepwalk siya at walang babalang tatabi siya kay Xavier. Hinahanap-hanap pa naman niya ang amoy nito simula nang lumayo siya rito. Kanina pa siya nakahiga. Winaksi pa niya ang kumot dahil naiinitan siya. Hindi niya alam basta hindi siya komportable. Kanina pa siya pabaling-baling. Sinusubukan kung sa anong posisyon siya magsisettle down, pero sa huli napabangon siya sa kinahigaan. Naisipan niya magtimpla ng gatas para madali siyang makatulog. Hindi pa siguro sapat ang pagod niya sa biyahe. Hindi pa siguro sapat lahat ng nangyari ngayong araw para ma-drain ang katawan at pumikit ang kanyang mata. Kabubukas niya ng pinto nang kasabay ding bumukas sa nasa unahang kwarto. Huli na para magbawi ng tingin. Tuluyang nilundo ng sobrang pananabik ang kanyang sistema, kaya namalay na lang niya, nasa tapat na siya ngayon ni Xavier, habang siniksik ang kanyang sarili para bumaloob sa mainit itong yakap. Looks like the one who made a ruckus last night is still in cloud 9. Natigil ang pagtaghoy-taghoy ni Xavier, tsaka napahawak sa dibdib dahil sa pagkagulat. Nabitawan pa ang susi ng kotse na sinasalo-salo niya sa kanyang kamay. The voice came from the sala. Sobrang tahimik ng buong bahay nang pumasok siya. Pasado 4:00 pa lang ng umaga. He really thought tulog pa rin ang mga ito, but it turns out mulat na pala ang mata ng kanyang mama Steffi. An awkward smile crept from his lips while approaching the woman in her all-red silky pajama. "Good morning, Ma. You're early." Inilikan niya ang pisngi ng ina at saka ng noo. Mapaghinalang mga matang na bungaran niya pagkatapos sumiwalay sa ginang. Alam niya na wala siyang takas dito. Excuses doesn't exist in her mother's dictionary. Malalaman at malalaman itong lahat ng nangyayari, kaya walang kwenta kung magbibigay siya ng mga rason. Magiging invalid ang lahat ng yon dito. Magtatanong sana ako kung naging worth it ba ang pagwawala mo sa presinto kahapon, pero mukhang di na kailangan. Kitang-kita sa pagtaghoy-taghoy mo. Klarong-klaro sa tono ng boses nito ang panunokso. She is smiling without even lifting a single side of her lips. He can feel her grin. "Ma, about yesterday, I apologize. I lost myself for a minute." "For a minute nga lang ba?" Tumikim siya. Cat got his tongue. She got him. Captured him red-handed. Sinanyasan siya ng ina na maupo sa harap na sofa. He obliged and take a seat. Hinintay kasi nitong tawagan ako ni Colonel. All of a sudden, he uttered an apology. It got me curious kaya tinanong ko siya kung para saan. She paused and looked at his reaction. Marahil nakita niya ito nang mais makita na mata nito, kaya nagpatuloy ang ginang sa pagsasalita. Sabi niya hindi siya nakahingi ng pasensya dahil kaagad kang umalis kasama ni Jessica. Napayuko siya. Nilamon siya ng guilt. Alam niya naging padalos-dalos ang kilos at pananalita niya kahapon. Hindi man sabihin ng mama niya pero alam niya, humingi ito ng dispensa sa kanyang ginawa. Inilagay niya pa ito sa alanganing sitwasyon. "Ma, wag mo nang ituloy. Dama ko na ang pagsisisi mo, sapat na yon. I will brief you about the reason why they put Jessica in jail kasi sigurado ko nag-react ka kaagad without asking. Ang totoo niyan may pagkakamali din sila dahil tulad mo naging padalos-dalos din ang kanilang kilos. Ganito kasi, natagpuan ang katawan ng auntie ni Jessica na walang buhay sa loob ng bahay nito. According to the time of death na in-announce, she's been dead for 3 days. At dahil napag-alaman ng pulisya ang tungkol sa nakasaad na will of testament ng namatay na kay Jessica mapupunta ang mana kung sakaling pumanaw ito, she became the prime suspect. Mahabang ani ng mama Stephanie niya. Nawindang si Xavier sa nalaman. So yun palang rason kung bakit basta na lang ng mga ito kinaladkad ang babae para ikulong? Pagak siyang natawa sa sarili. So dapat lang palang ginawa niya kahapon.
Mali pero deserve ng mga ito ang mga binitawan niyang salita. Maganda ba ang tulog mo? Pag-iiba ng ginang sa usapan. Tumango siya at saka medyo gumaan ang kanyang pakiramdam. He ended up sleeping beside Jessica. Yakap siya nito habang nakasiksik to sa kanyang kilikili. Nakikiliti siya sa ginagawa nitong pagsinghot-singhot doon. Medyo inaamoy pa niya ang kabilang side ng kilikili niya kagabi dahil baka nang amoy pawis na siya dahil sa kamamaneho. Mabutit hindi naman. Di niya namalayan lumitaw na pala ang ngipin niya dahil sa laki ng kanyang pagkakangiti. Sus, nako naman, binata ka na talaga. Napabuhalakak siya ng tawa sa panunokso ng kanyang ina. Nilapitan niya ito at saka tumabi dito. Matagal-tagal na rin mula nang maglambing siya sa mama niya, kaya niyakap nito na mahigpit. Tinapik-tapik naman ng mama Steffi niyang kanyang likod habang sinusuklian ng kanyang yakap. Di ba ako kasali sa pamilya? Bakit kayo lang naglalambingan dyan? Sabay silang napalingon sa bagong dating. Gaya ng mama niya nakapajama rin ito. Siya lamang yata ang hindi dahil siyang nakapagpalit ng suot simula kahapon. Misis ko yan, hoy! Bitaw! Mapaglaro siyang kinutusan ng ama. Magkatapos inihiwalay silang dalawa ng mama niya. Umakto siya na para bang bigyan ng espasyo ang mga magulang. Agik-hik lang ng mga ito ang kanyang narinig nang naglakad na siya pamanahik sa hagdan. Medyo napansin pa niya ang pagbukas ng pinto ng kwarto na inuukupa ni Isabel. Pero nang makita ang mga magulang niya na naglalambingan sa sala, mabilis pa sa ibong nalagyan ng pikolo ang puwet sa bilis nitong magsara ng pinto. Cute talaga ito minsan. Sisterly love ang atraksyon na meron siya rito. Minsan nga dumarating siya sa punto na kung sakali man na magkaroon siya ng kapatid na babae, maganda siguro kung tulad na tulad ng kay Isabel ang pag-uugali. Pagkapasok niya basta nilang hinubad ang kanyang damit. Sinunod na rin niya ang pantalon kasama ng underwear. He really need a cold shower. Magdamag kasi siyang nakatingin lang sa mahimbing na dalaga. God knows kung gaano katindi ang ginawa niyang pagpipigil sa sarili. Lumabas siya ng banyo na walang suot. Kitang-kita sa kanyang kabuuan sa life-size mirror. Di man siya palagi nakakapag-ehersisyo dahil sa pagiging abala sa kaso, confident siya sa kanyang physique. Hindi sa pagmamayabang, pero God-given na yon sa kanya. He is currently praising his physical build when his room's door suddenly opened. Nawala sa isip niya na kasalukuyan siyang hubot-hubad pa. Automatikong pumihit ang kanyang harapan para harapin ang pumasok. Oh Isabel, bakit ka na pa rito? Marahang tanong niya sa babaeng bagong pasok. Kahit kitang-kita niyang posibilidad na mahuhulog ang tasa ng umuusok na kapeng dala nito, nagulat pa rin siya sa pagbagsak noon kasama ng platitong pinatungan. Sa labis sa pag-aalala, nagulat siya nang pabagsak niyon kasama ng platito. Agad niya itong diniluhan. Mas dumoble pa ang pamanlaki ng mata kaysa nung una. Madali ang tinakpan ni Xavier ang bibig ni Isabel. Naguguluhan siya kung bakit bigla ay sumigaw ito. Patuloy pa rin to sa pagsigaw kahit nakatakip na sa bibig nito ang kamay niya. Shh! Isabel, huminahon ka muna. Tsaka kita bibitawan kung titigil ka nakakasigaw, okay? Kita niyang dito kumbinsido sa sarili na hindi to sisigaw pero tumango pa naman ito. Inintay niyang medyo kumalma bago tutuluyang pinakawalan. Tila tulalang diretso lang tong nakatingin ngayon sa kanyang mukha. Nag-aalala sa inaasta ng babae. Kitang-kitang panik na nakasulat sa mata nito. Kumalma ka. Sabihin mo sa akin bakit kanya ng reaksyon mo. Kita niyang pagdadalawang isip ni Isabel na sagutin ang tanong. Mabutit hindi rin nagtagal kumilos ito. May tinuro sa ilalim habang iniiwas ang mata sa kanya. Sinundan niya ng tingin ang nais itong iparating para makaramdam ng biglaang pagkapahiya. Sa mga oras ito parang gusto niyang maglaho kasama ng hangin na padaan. He is naked totally. Naked in front of Isabel. Nakakahiya. Madalian niyang sinapon ng kamay ang kanyang nakabuyangyang nakargado na namamahinga galing sa pagkapagod kanina. Keep your eyes shut for a couple of minutes. Sasabihan kita kung kailan mo pwedeng imulat ang mata mo. Understand? Isabel nodded as a response. Binatukan ni Xavier ang sarili. Kahit kasi pumikit to ngayon, huli na. Nakita na nito ang hindi nito dapat makita. The damage has been done. Napakatanga mo talaga, Xavier. Paninisin niya sa sarili habang minamadali ang pagbibihis.